Quadragesima, ang meaning nun ay quadra means 40. Gesima means days. Kaya nga ang Lenten season or quadragesima ay 40 days. Pero kung tatanungin nyo kami, bakit 40? Sa dinami-daming number, bakit 40 ang naisipan ng simbahan? Kaya nga po iba, yung mga ibang mga practices natin ngayon, pagdadako tayo ng Lent, 3. Prayer, fasting, and almsgiving. This will serve as our sacrifice sapagkat ang Lenten ay patungkol sa pagsisisi. Ang shrobe originally comes from the Catholic practice to shrive. Ano po yung to shrive? To shrive means to confess one's sins. Ikumpisal mo yung kasalanan mo bago magsimula yung Ash Wednesday na siyang simula ng Lenten season. Kasi nga po, bago tayo magsimula ng Ash Wednesday, tayo po ay tinatawagan na ikumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Bukas ay magsisimula na tayo sa Lenten season, panahon ng Kwaresma. At tayo ay tinatawagan na manghingi ng tawad kay Lord. Tayo ay tinatawagan na manghingi ng tawad kay Lord nang sa gayon ay maging makabuluhan yung ating pag-aayuno. Isang requirement po sa panghihingi ng tawad ay dapat nagsisisi ka. How can we be forgiven if we are not contrite? And so, this Shrove Tuesday calls us, let us be contrite. We cannot say, I love you, Lord, without giving Him sorry. The question is, paano ba tayo magkakaroon ng fruitful or meaningful disposition in this Lenten season? 3 bagay po ang narinig natin sa ating ebanghelyo. Pwede niyo po bang maulit? Prayer, fasting, and almsgiving. Prayer. Prayer in Lent is not petitionary in nature. Ano po bang ibig sabihin ng petitionary in nature? We usually pray kasi we expect something and we pray for something and we expect something in return. Pero sa Lent po, yung prayer po natin is not petitionary in prayer. Ano po ito? Contemplative in nature, no? What do we mean by contemplative in nature? When we say contemplative in nature, we use our imagination. It is as if nandun tayo mismo sa scene or sa journey ng ating Panginoon. Simple lang naman po ito. We join. Sasamahan natin si Jesus sa kanyang paglalakbay in His passion, death, and resurrection. The goal of this is to have this personal relationship with our Lord. Kaya nga magandang itanong natin sa ating sarili, do I have this personal relationship with the Lord or do I have a personal encounter with the Lord? Pangalawa is fasting. Fasting is our beautiful expression of our self-denial. Ibig sabihin, we allow ourselves to experience this little sacrifice. Ano po yung meaning nito? Na para bang sinasabi natin sa Panginoon, Lord, sige, in this Lent, I will sacrifice this thing, itong bagay na ito. I will allow myself na masaktan, mabigo, malulungkot. Because I believe na itong suffering or little suffering na in-experience ko ngayon ay isasama ko ito sa suffering na meron ka. Ibig sabihin, we partake in the passion, death, and resurrection of our Lord. Pero we have to remember na itong little sacrifice na meron tayo ngayon ay we believe na magbubunga ito sa future. Just like Christ resurrected on the Easter Sunday. Mga kapatid, yung fasting ay hindi lamang sa pagkain but also in other senses, kagaya ng ating mga mata. We can also do fasting sa social media, sa pangungutya, sa pangbubuli, kung ano-ano man yan. Prayer, fasting, last is almsgiving. St. Paul says that if you say you love God and yet you hate your neighbor, anong tawag sa'yo? You're
a liar. If you say you love God and yet you hate your neighbor, you are a liar. And now the question is, what is the best way to express our love sa ating mga kapatid? In this Lent, we are being reminded that the best way to express that love is through alms giving. Kung kailangan ng tulong ng ating kapatid, magbigay ng tulong. You share what you can share and you help what you can give. Kasi tandaan natin, wala namang taong sobrang mahirap na hindi kayang tumulong sa iba. At wala rin namang mga mayayaman na sobrang mayayaman na hindi na nangangailangan ng tulong. We share what we can share and we help if it is necessary. Mga kapatid, we are being reminded of the true spirit of Lent. And what is that? Lent is not just a tradition, but really a devotion that should lead us to conversion.